Mayroong isang magulang na may isang anak na sinasabi niya na mahal niya. At dahil mahal daw ng magulang itong kanyang mga anak, therefore, bawat pagkakamali nito, ayaw ng magulang na ito na nagkakamali ang kanyang anak. Kaya sa bawat pagkakamali ng kanyang anak, ito ay kanyang sinisigawan kaagad ah, upang ito ay matutong matakot sa kanya at matutong sumunod sa kanya kaagad. Isang pagkakamali ay, of course, dinidisiplina sa pamagitan ng pagpapalo or pinapalo kaagad nito ang kanyang anak or kanilang mga anak kapag ito ay nagkakamali. At para sa kanila, ito ang tinatawag nilang pagmamahal. While mayroong katotohanan, ang salitang disiplina sa pamamagitan ng pagmamahal o pagmamahal sa pamamagitan ng disiplina. Ang tanong para sa atin ay sino ang magde-define or ang magkakapagsabi ultimately kung ano ang uh, aktual na action or pagpapakita ng pagmamahal maging sa mga magulang dito, no, sa ating mga anak at tayo na wala pang mga anak, sa ating mga kapatid o sa ating mga asawa. Ito nga ba ay kahulugan ng pagmamahal? Dahil ba sa rason na mahal nila ang kanilang mga anak, therefore, bawat pagkakamali nito ay pinapalo at sinisigawan at sinasaktan, pinagsasalitaan ng hindi maganda, at iba pa. Ngayong umaga, mga kapatid, tuklasin natin ang totoong kahulugan ng pagmamahal. Ito ay particular sa pagmamahal sa kapatid. And by the way, sinend ko po itong manuscript ko, detailed manuscript sa ating GC, just in case nais ninyong sundan ang mensaheng ito according sa ating manuscript. Sa ating mensahe last time, na pinamagatan kong the assurance or certainty that we truly know Christ, binigyan natin ng emphasis ang ilang mga bagay. Una, ang salitang kaalaman or knowledge ay hindi lamang ito isang transfer of information. Narinig natin kanina sa exposition ni Brother Ira na yung salitang to know ay ginamit explicitly doon sa pakikipagtalik, no? While yun ay konteksto, of course, doon sa Garden of Eden, kay Adam and Eve, ginamit din yung salitang know doon sa malalim na relasyon ng kanilang doon sa malalim na kanilang relasyon, yun ay ginamit in a corrupt way doon sa context ng Sodom and Gomorrah. Dito sa 1 John, ginagamit din itong salitang ito ng paulit-ulit ni Juan. So, hindi lamang ito mere transfer of information. Hindi rin ito merely isang confession na I know something. Kundi ito ay mayroong necessary na elements na may nakapaloob nito in order for us to say that we know something o alam natin talaga yung isang bagay. Una, dapat ito ay totoo. So, unang elemento ng kaalaman, no? Napag-aralan natin last week, ito dapat ay totoo. It must be true. Dahil walang saysay ang isang pag-aangkin na alam mo ang isang bagay kung ito naman ay false. Walang kabuluhan yon. Pangalawa, atin dapat itong pinaniniwalaan. We must believe. When we say we know something, pinaniniwalaan natin ito na alam natin at totoo itong bagay na ito. Dahil wala rin saysay na sabihin natin na alam natin ng isang bagay na hindi naman natin truly pinaniniwalaan. Pangatlo, ito ay sinusuportahan dapat ng ebidensya at tamang rason bilang pag-justify sa pag-aangkin ng kaalaman. At ang test ni Juan sa isang pag-aangkin ng kaalaman na kilala ng isang tao ang Diyos ay kung siya ay sumusunod sa kautusan. If you love me, you will obey my commandments. And those who claim to know God and not keep His commandment, anong sabi ni John doon, no? Sila ay nasa kadiliman. Sabi sa
chapter 2 verse 4 to 5. Ang nagsasabing kilala ko ang Diyos, ngunit hindi tumutupad sa kanyang mga utos ay sinungaling at ang katotohanan ay wala sa kanya. Ipinaliwanag natin last time kung anong ibig sabihin ng phrase na ang katotohanan ay wala sa kanya or wala doon sa isang tao. Ibig sabihin, ang katotohanan ay hindi nagdulot sa isang tao ng tunay na pagbabago. At yung halimbawa na ginamit natin dito is yung war imagery at yung medyo morbid na illustration ay yung kay Paul Washer na hindi mo pwedeng i-claim na kilala mo si Kristo at nagkaroon ng pagbabago ang iyong buhay. Kilala mo si Kristo kung walang totoong pagbabago sa iyong buhay. At ang sabi ni Paul Washer doon na ang pagkakilala kay Kristo ay parang kang nabangga ng isang 10-wheeler truck at ang aasahan mo na kapag ikaw ay nabangga ng isang 10-wheeler truck at buhay ka pa, panigurado may malaking pagbabago sa buhay mo. Kaya sinabi rin ni Juan, ang contrast, ngunit ang sino mang tumutupad sa kanyang salita, sa kanya ay tunay na naging ganap ang pag-ibig ng Diyos. Ang pag-ibig na kailanman hindi magmamaliw, hindi mag-fail, ang pag-ibig na natutupad kung ano yung kanyang ninanais at purpose. Sabi sa Ephesians 1:4-6, sa pag-ibig ay itinalaga niya tayo ng una upang maging kanyang anak. Again, sa pag-ibig, itinalaga niya tayo noong una upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Hesukristo ayon sa mabuting layunin ng kanyang kalooban upang purihin ang kaluwalhatian ng kanyang biyaya na maluwag niyang ipinagkaloob sa atin, sa minamahal. Kaya naman sa pagkakataong ito, galing sa general test of obedience to the law in general, John magnified the specific, microscopically magnified the specific commandment of love at ginamit niya ito bilang test ng true confession of faith. John is very sharp, walang kompromiso, walang euphemism na maaaring mahal mo naman si kapatid kahit may konting impatience ka. No. Sinasabi ni John, walang euphemism, walang kompromiso, priority ni Juan ang precision of truth. Gusto niya clear na makarating sa kanyang audience ang mensahe niya ng walang anumang sugar coating. Priority niyang bigyan ng certainty at kumpiyansa ang mga mananampalataya. And I believe gaya ng test na ito sa kanilang time, this test remains timeless and even more so applicable sa atin ngayon. Kaya ang purpose ng ating pag-aaral ngayong umaga ay upang masuri natin ang ating mga sarili kung tunay ngang tayo ay lumalakad sa pag-ibig ayon sa pamantayan ng salita ng Diyos. Kilalanin na ang pag-ibig sa kapatid ay katibayan ng ating pananampalataya at fellowship kay Kristo. Talikuran ng anumang anyo ng puot, pagkamuhi o kawalan ng pag-ibig sa ating mga kapatid at isabuhay ang utos ng pag-ibig sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Makikita natin sa layunin na ito, mga kapatid, ang apat na mahahalagang aspeto. Una, ito ay biblical, sapagkat ang ating pag-ibig ay hindi nakabatay sa ating sariling pamantayan, kundi sa pamantayan ng Biblia o salita ng Diyos. Ikalawa, ito ay doctrinal o theological, sapagkat itinuturo nito na ang pag-ibig sa kapatid ay katibayan ng ating pakikipag-isa or fellowship kay Kristo. Pangatlo, ito ay experiential, sapagkat hinihikayat tayo nitong suriin ang ating mga sarili kung tunay ngang umiiral ang pag-ibig na ito sa ating buhay. At pang-apat, ito ay practical, sapagkat hindi sapat na ang pag-ibig ay manatili lamang sa ating isipan o sa ating teolohiya at damdamin at labi. Ito ay pinapatunayan din natin ng ating mga gawa sa pamamagitan ng ating humble service sa isa't isa. Kaya ang mensahe natin ngayong umaga, pagkagalit sa kapatid, ating patayin,
Pag-ibig sa kapatid, ating pagyamanin. Mata kay Kristo, ating ituon. Paglakad sa liwanag, ang ating tugon. Sa Ingles, put to death hatred toward your brother, cultivate love for one another, fix your eyes on Christ alone, walk in the light, let it be shown. Sinasabi ni John na itong commandment of love ay hindi na bago sa kanila. From the beginning, itong from the beginning na sinasabi dito, hindi po yung the same na beginning sa verse 1. Itong from the beginning na ito is yung from the beginning of their Christian life. From the beginning of your Christian life, itinuturo na sa atin, no? Sa kanila, sa konteksto nila, ang love. Ang commandment of love. In fact, ito ay nasa Deuteronomy 6:5. Hindi po bago lang sa New Testament ang love God, love neighbor. Deuteronomy 6 verse 5, you shall love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your might or mind and strength. At sa Leviticus 19:18, you shall not take vengeance into your own hands or bear a grudge against the sons of your own people, but you shall love your neighbor as yourself. I am the Lord. And so kung hindi na pala bago ito, in what sense sa sinasabi ni Juan na at the same time, I am giving you a new commandment. Ito ay bago dahil sa persona mismo ni Kristo na nag-incarnate as the embodiment of true light that is already shining na sinasabi ni John. The true light is already shining. At dahil dito, ang direktang contrast ng ating Panginoong sa Kristo bilang liwanag ay yung darkness. Now, ano bang kadiliman ang pinuksa ng liwanag ni Kristo noong siya ay pumarito sa lupa? Wala nang iba, mga kapatid, kundi ang buong kalagayan ng sangkatauhan na nasa ilalim ng kasalanan. Ang espiritual na kamangmangan tungkol sa Diyos, ang paghahari ng kasalanan at puot at kawalan ng pag-ibig at kamatayan, at kasama na rin dito sa historical redemptive sense, ang tiyak na paglipas ng Old Covenant system. So yan po ang purpose ng pagpunta ng ating Panginoong Jesucristo dito bilang liwanag. And take note of the two phrases. Sabi dito, the light that is already shining and the darkness passing away. Ito ay nagpapakita ng present at aktibong nagpapatuloy na effect mula sa panahon ni Kristo hanggang sa panahon ni John, and I believe hanggang sa panahon natin ngayon. Habang lumalaganap ang liwanag, dahil kay Kristo, dahil sa Ebanghelyo, kasabay nitong lumilipas ang kadiliman. Mga kapatid, hindi pwedeng magkasabay. Hindi maaaring habang lumalaganap ang liwanag, lumalaganap din ang kadiliman. It doesn't make sense. Darkness is simply the absence of light. Kaya mayroong kadiliman dahil sa kakulangan ng presensya ng liwanag. Kaya mayroong shadow dahil sa kakulangan ng presensya ng ating Panginoong Jesucristo bilang fulfillment ng shadow ng Old Covenant. Sa pinaka-elementaryong example, kapag nagsindi ka ng ilaw sa iyong kwarto, hindi naman lumalaganap yung kadiliman? No, the light automatically obliterates darkness. Kapag morning at sumisikat yung araw, it also doesn't make sense na kapag pagsikat ng araw ay kasabay din itong lumalaganap yung kadiliman. It doesn't make sense. So nagiging madilim lang ang isang lugar o ang isang kwarto, ang isang sala or isang specific place kapag nawawalan ito ng presensya ng liwanag. So ano ang punto ni John on a personal level? Kung ang liwanag ni Kristo ay tunay nang pumasok sa ating puso,
Ang kadiliman ng kasalanan ay hindi na dapat pa bumabalot sa ating isipan, sa ating salita, at maging sa ating gawa. Unti-unti nitong napapalitan ng liwanag ng Ebanghelyo. At isa sa pinakamalinaw na ebidensya nito, according sa ating teksto ngayon, ay ang pag-ibig sa kapatid. Hindi lamang nito ini-echo ni John sa kanyang epistle, kundi nakita mismo ni John kung paano ito in-exemplify ni Kristo. Kung matatandaan natin, no, sa chapter 1, we have seen Him with our own eyes, we have heard His teaching, and we have touched with our own hands. Yun mismo yung nasaksihan ng ating apostol na si Juan. Ang in-exemplify ng ating Panginoong Jesucristo ang pag-ibig. Sabi ni Kristo sa account ni John sa chapter 13, verse 34 to 35, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another. By this," yung this is yung loving one another or the evidence of love, "all people will know that you are my disciples if you have love one another." Kaya para sa ating dalawang punto, una, love verifies faith. Ang pag-ibig ang katunayan ng pananampalataya. At pangalawa, Christ exemplifies love. Si Kristo ang perpektong halimbawa ng pag-ibig. Sabi sa verse 9, "Whoever says he is in the light," meaning a person claiming to know God and to have fellowship with God, and hates his brother, ang sabi ni John, he is still in the darkness. Sabi ko kanina, si John, hindi gumamit ng any euphemism, sugar coating. Si John ay particular sa precision. Nais niya, nabigyan tayo ng clarity, or bigyan ng clarity ang kanyang mga readers. Whoever hates his brother is still in the darkness. Isang napakabigat na salita na kung saan binibigyan tayo ng challenge to truly examine our hearts kung totoo nga bang wala na tayong hinaharbor na galit sa ating puso laban sa ating kapatid. John addresses a profound hypocrisy dahil napakadaling i-package ang ating hatred toward a brother in a religious language, convincing ourselves and others that our bitterness toward someone is justified or even righteous. Hindi, righteous yung galit ko sa kapatid na ito. Madaling sabihin, I forgive you, pero yun nga ba talaga ang laman ng ating puso? Or I forgive you, pero please, huwag ka nang magpakita. And so John strips away that illusion. Sabi niya, no matter what a person claims, mag-claim man siya na siya ay nasa liwanag, but the presence of hatred toward a brother is evidence of that spiritual darkness. Bagamat kay John natin makikita ang theological truth na ang pag-ibig ay bunga ng regeneration. Sa chapter 4 verse 7, sabi doon, whoever loves has been born of God. Hihingi muna tayo ng tulong kay Apostol Pablo sapagkat siya ang nagbibigay ng pinakadetalyadong paglalarawan tungkol sa pag-ibig. Yung sulat ni Pablo sa Corinto, sa 1 Corinthians 13 verses 4 to 7. Ano nga yun? Love is patient, love is kind, it does not envy, it does not boast, it is not proud. By the way, binabasa ko to sa NIV. It is not proud, it does not dishonor others, it is not self-seeking, it is not easily angered, it keeps no records of wrongs. Love does not delight in evil, but rejoices with the truth. Always protects, always trusts, always hopes, and always preserves. I think isa sa napakahalagang tanong para sa atin ngayong umaga, bago tayo mag-proceed, let us ask this question sa ating mga sarili. What does the Scripture require of me in loving my brother? Ulitin ko mga kapatid, what does Scripture require of us in loving our
brothers. At naway una nating tignan yung ating sarili ngayong umaga as an introspection. Iwasan muna natin tumingin sa iba. Tayo ang unang kinakausap ng ating Panginoon ngayong umagang ito. At gaya ng thrust ni John sa theological and experiential at practical precision, yun din ang intention ko ngayong umaga. Number one, the scriptures requires that we must be patient or long-suffering. Ito ang mapagpakumbabang kahandaang maghintay at magtiis sa kahinaan at pagkukulang ng iba. We must be kind. Hindi lamang ito pag-iwas sa paggawa ng anumang maaaring makasakit o maka-offend sa kapatid, bagkus hinahanap nito ang bawat pagkakataon upang mapaglingkuran at mapagpala ang ating kapatid. We must not be envious. Ang pag-ibig ay hindi mainggitin o naiinggit sa tagumpay, gifts ng pinapractice ng kapatid, maturity, o pagpapala ng kapatid. Sa halip, nakikigalak ito sa kanyang paglago at sa kabutihang ginagawa ng Diyos sa kanyang buhay. We must not be boastful and proud. Hindi nito itinataas ang sarili upang mapansin, kundi ibinababa ang sarili upang itaas yung iba. We must not dishonor others and must not be rude. Hindi nito ipinapahiya ang kapatid, kundi pinakikitunguhan siya ng may dangal at mataas na paggalang. We must seek the interest of our brothers. We must not demand our own ways. Hindi ito legalistic. Ang pag-ibig ay hindi legalistic. Hindi nito inauna ang sariling interes, kundi isinasantabi ang sarili niyang interes at kagustuhan para sa ikabubuti ng iba. We must not be easily angered or irritable. Hindi ito madaling magalit at mairita sa kapatid or even sa mga anak, kundi marunong itong magtimpi at magpakita ng mahabang pagtitiis sa gitna ng pagkukulang ng iba or imperfection or immaturity. We must not keep record of wrongs. Hindi ito naglilista o nagbibilang ng mga pagkakamali ng kapatid, kundi pinipiling magpatawad at magpatuloy sa pagmamahal. For example, kapag ako nakagawa ng kasalanan, for example na lang sa aking asawa, hindi maganda para sa aking asawa na, okay, patatawarin kita ngayon, and then sa susunod na magkasala ako sa kanya, pangalawa mo na yan. Akala ko ba, napatawad mo na ako ngayon, ba't nabilang mo pa yung nauna? And then nagkasala, pangatlo mo na yan. Teka lang. Again, we must not keep record of wrongs. We must not delight in evil. Hindi ito natutuwa sa pagkakasala o pagbagsak ng iba, kundi nalulungkot kapag siya ay nalalayo sa Diyos, kapag mayroon na church discipline sa atin, dahil sa kanyang kasalanang nagawa, hindi natin binibitawan ang salitang buti nga sa'yo. We must rejoice with the truth. Hindi nito kino-compromise ang katotohanan sa ngalan ng pag-ibig, bagkus nananatili itong tapat sa katotohanan at katuwiran. Hindi nito minamanipulate ang kapatid para sa pansariling kapakanan at nauunawaan niya ang relasyon niya sa kanyang kapatid ay hindi lang basta emosyonal na connection, bagkus ito ay nakatindig sa katotohanan ng salita ng Diyos. Mga kapatid, ang ating relasyon sa isa't isa ay wag natin sobrang i-reduce sa emotional connection. Unahin natin ang katotohanan. Again, love rejoices in the truth. We must bear all things. Hindi nito agad iniiwanan ng kapatid sa panahon ng kahinaan, kundi handa nitong magtiis at magdala ng pasanin alang-alang sa kanyang ikabubuti. We must believe all things. Hindi ito mapaghinala, kundi pinipiling magtiwala at isipin ang pinakamabuti sa kapatid hanggat walang malinaw na dahilan upang isipin
ang kabaliktaran. We must hope all things, hindi ito agad nawawala ng pag-asa, kundi patuloy na umaasang kikilos ang Diyos sa buhay ng kapatid. And we must endure all things. Hindi ito kaagad-agad sumusuko sa gitna ng hirap, sakit o pagkabigo, kundi nananatiling tapat at matatag sa pagmamahal. Mga kapatid, ito ang nire-require sa atin ng Scriptures. Ngunit kung ikaw ay mayroong galit sa iyong kapatid, may hina-harbor ka na resentment sa iyong kapatid, you will certainly do the contrary. Mabilis kang mawalan ng pasensya sa kanya. At hindi ka handang magtiis, hindi ka handang makinig sa kanyang pagpapaliwanag. Hindi mo priority ang kanyang ikabubuti. Instead, willing ka nang saktan siya just to prove a point. Hindi ka tunay na makikigalak sa kanyang tagumpay, sa kanyang gifts na ini-exercise, sa ministry, maturity at pagpapala bagkus ito ay iyong kinaiinggitan. Itinataas mo ang iyong sarili sa pamamagitan ng pag-impose ng iyong sariling preferensya sa kanya para ipilit ang iyong kagustuhan. Tatawaging kasalanan ang hindi naman sinasabi ng Scriptures na kasalanan. Willing kang i-violate ang konsensya ng iyong kapatid for your own benefit, for your own sake. Madali kang magalit at mairita sa kanya for some reason. Nililista mo ang kanyang mga pagkakamali at wala kang willingness na palagpasin at patawarin na lamang itong mga kahinaan na ito. In fact, sa paggawa mo nito, ikaw ay nasa disposisyon na handa mo siyang idiin upang siya ay mas lalong bumagsak. Whether aware ka o hindi, dahil driven ka ng vengeance at dinedenay mo ito, you take delight in the failings of your brother. You expect him to fail, imbis na damayan mo siya, kinakatuwa mo pa ito. At nakahandang sabihin sa iyong mga labi ang good riddance. Buti nga sa iyo. Para mangyari ang iyong kagustuhan, willing kang manipulahin ang damdamin ng iyong kapatid, gaya ng gaslighting upang ang katotohanan at reality ay kanyang pagdudahan. Kapag dumadaan sa panahon ng pagsubok at conflict, you are not willing to settle the matter with your brother. Instead, madali mo siyang iwanan. Lagi kang nagiging mapanghinala at nag-iisip ng masama sa kanya. At panghuli, mas optimistic ka pa sa kanyang destruction kaysa sa kanyang perseverance. Mga kapatid, ang sabi ng ating teksto, ang napopuot o kawalan ng pag-ibig sa kanyang kapatid ay nasa kadiliman at lumalakad sa kadiliman. Hindi niya alam kung saan siya patutungo sapagkat binulag ng kadiliman ang kanyang mga mata. Sinabi ni Matthew sa chapter 12 verse 34, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Well, naniniwala ako, the same thing can also be said, out of the abundance of the heart, the eyes see. Kung totoong may pagbabago na sa ating puso, kung nababalot na ito ng liwanag at kung umaapaw dito ang pag-ibig ng Diyos, then our eyes shall also see our brothers with love. If we truly have received love, the question is, what hinders us from seeing our brothers with love? So, ang punto at thrust ng ating first point ay tanging sa radiance lamang ng liwanag ng salita ng Diyos na tumatama sa ating puso, magkakaroon tayo ng tamang pananaw kung paano natin ibigin ang ating kapatid. Ito ang magpapatunay na taglay nga natin ang tunay na pananampalataya at fellowship sa ating Panginoong Hesukristo. Our love for the brethren indeed verifies our faith. Sabi sa John 13:34-35, quote ko lang ulit, a new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you.
Paano ba in-exemplify ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa atin? Kung titignan natin ang context ng John 13, atras tayo ng konti, bago pa ibinigay ni Jesus ang utos na ito, anong ginawa niya sa kanyang mga disipulo? Hinugasan niya ang mga paa ng kanyang mga alagad. And yes, kasama po yung paa ni Judas na nagkanulo sa kanya. Yung mga kamay na naghugas ng maruruming paa ng kanyang mga disipulo ay siya ring mga kamay na iginapos noong siya ay dinakip. On his way to Golgotha, ito rin yung parehong mga kamay na nagbuhat ng mabigat na krus. At noong siya ay nakahandusay sa krus, ito rin yung parehong kamay na binutasan ng mga pako. Ang mga kamay na nagsilbi at naghugas ng mga paa ng kanyang mga alagad ay siya ring mga kamay na wide open na ipinako sa krus. At ang parehong mga kamay na inuunat niya upang abutin tayo ay siya ring mga kamay na nag-aanyaya sa atin to come and follow Him. Mga kapatid, this is what Christ meant by love one another just as I have loved you. Sinasabi ni Kristo sa atin, tignan ninyo ako. Ganito ko kayo minahal. Therefore, maging handa din kayong gawin ito para sa inyong mga kapatid. Sabi ni John sa 1 John 3:16, hindi John 3:16 sa 1 John 3:16. By this we know love, that He laid down His life for us. And we ought to lay down our lives for our brothers. Hindi niya inisip ang kanyang pansariling hangarin. Hindi inisip ni Kristo ang kanyang pansariling hangarin. Sa kanyang pagpapakumbaba, itinuring niya ang iba na higit na mahalaga kaysa sa kanyang sarili. Isinantabi niya ang kanyang sariling karapatan. Ano bang karapatan ni Jesucristo? Para sa kanyang mga nilikha. Ang i-judge tayo. Ang patayin ang mga kriminal na pumapako sa kanyang mga kamay noong time na yon. So, isinantabi niya yung kanyang karapatan at pribilehiyo bilang anak ng Diyos Amang Eternal, ang kanyang karapatan bilang isang Diyos din na eternal, at sa halip ay hinangad ang kapakanan ng iba. Bagamat siya ay nasa kalagayan ng Diyos, hindi siya itinuring ng isang bagay na dapat panghawakan ang pagiging kapantay ng Diyos. Sa halip, nagpakababa siya sa kanyang sarili sa pamamagitan ng pagkuha ng anyo ng isang alipin at pagiging katulad ng tao. Para sa ating pangalawang punto, Christ exemplifies love. In-exemplify ni Kristo ang kanyang pag-ibig sa mga makasalalang tulad natin sa pamamagitan ng kanyang pagpapakumbaba sa paglilingkod sa iba at higit sa lahat sa kusang loob niyang pag-aalay ng kanyang buhay para sa atin. Sa pagkakataong ito, nais ko na rin kausapin ang mga wala pa kay Kristo. Kaibigan, hindi mo ini-exemplify ang pag-ibig ng ating Diyos. Ang ini-exemplify mo, kaibigan, ay ang katangian ng iyong amang si Satanas, ang prinsipe ng kadiliman. Kahit gaano mo panindigan or pagandahin ang iyong sarili, sa paningin ng tao, kung ang iyong puso ay patay pa rin sa kasalanan at alipin nito, mananatiling hindi kalugod-lugod sa Diyos ang iyong mga gawa. Kahit pa sa mga panlabas mong kilos at nagpapakita ka ng pagmamahal, awa at habag sa ibang tao, ang lahat ng ito ay maraming basahan lamang
sa harapan ng Diyos. Kahit mamigay ka pa ng 100 iPhone 17, at mamigay ka ng 100 iPhone 17 charger, ang naisip ko ay mamimigay ako ng 100 iPhone 17 cases. Pero kahit ganun ang iyong gawin, hindi ito nagiging kalugod-lugod sa Diyos. Hindi ko mahirapang ma-relate doon dahil yun ay gawain ng isang taong nasa kadiliman. Ang gamitin ang pera ng mga taong na biktima ng sugal na iyon for the sake of entertainment. And there are Christians supporting those. Nakakatakot. Kaibigan, hindi mo kailanman malulugod ang Diyos sa ganyang pagpapakitang tao. Kung nais mong maunawaan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig, pagtulong sa kapwa, ang una mong dapat gawin ay makipagkasundo ka muna sa Diyos. Agree to the fact na ikaw ay makasalanan at hopeless sa iyong estado at kalagayan. Magsisi ka sa iyong kasalanan. Kilalanin mong si Kristo lamang ang iyong pag-asa. Sumampalataya ka sa Kanya at magtiwala sa Kanyang natapos na gawa sa krus para sa mga makasalanan. Gawin mo ito, kaibigan, at magliliwanag ang iyong pusong nababalot ng kadiliman at pagkaalipin sa kasalanan. Ikaw ay magkakamit ng kaligtasan at magkakaroon ka ng tamang pananaw tungkol sa pag-ibig. Pag-ibig na hindi nagmumula sa tao, kundi pag-ibig na bumubukal mula kay Kristo na namatay para sa mga makasalanan. Para naman sa atin, mga mananampalataya, ang kasalanan na nais kong patayin ngayong umaga, immortify ay yung kasalanan. Very obvious, no? Nasa ating teksto ang kasalanan ng pagkagalit or a sin of anger. Ano ba ang sinasabi ng salita ng Diyos kapag mayroon tayong galit sa ating kapwa o kapatid? Ang sabi sa 1 John 3:15, anyone who hates another brother or sister is really a murderer at heart. And you know that murderers don't have eternal life within them. Ito ay salin sa NLT. More elaborate version. So verse 1, 4:20, if someone says, I love God, but hates his fellow believer, that person is a liar. For if we don't love people, we can see, how can we love God whom we cannot see? Alam niyo mga kapatid, isa sa mga naging tanong or reflection ko while studying this passage, ito yung question or reflection sa akin. How much hatred, or let's say, how little impatience and unkindness does it take para masabi kong hindi ko minamahal ang aking kapatid genuinely? Ulitin ko, how little impatience and unkindness does it take para masabi kong hindi ko na minamahal ang aking kapatid genuinely? Sabihin natin mayroon akong 99.9% na pagmamahal sa aking kapatid at ang natitirang 0.01, tama ba yung aking calculation, ay kaunting impatience. Maaari ko bang sabihin na minamahal ko talaga ang aking kapatid? Ngayon, para magkaroon tayo ng mas malinaw na sagot, hayaan ninyong itanong ko ito. Mayroon kayang kahit 0.01% na hatred or impatience and unkindness si Kristo towards us? Kung ang sagot, mga kapatid, kung convinced tayo, okay? Kung convinced tayo from the scriptures na wala, at tayo ay inutusan ni Kristo to love one another just as I have loved you, therefore, ito yung ating pamantayan. Hindi little impatience. We strive na magkaroon ng walang impatience sa ating kapatid. And so only by accepting the reality that we have failed to love one another, and that we can never love one another as perfectly as Christ has loved us,
can we truly understand our need for the humility of Christ in order to love our brothers as He loved us. Yun lamang, mga kapatid. Huwag nating dayain ang ating mga sarili na, okay, mahal ko pa naman si kapatid. It's just that may mga konting impatience lang talaga ako sa kanya. Mga kapatid, only by accepting the fact and the reality that we have all failed to love one another and that we can never love one another perfectly as Christ loved us, can we truly understand our need for the humility of Christ in order to love our brothers just as He loved us. Tandaan natin ito, mga kapatid, there can be no genuine love without dying to self through Christ-like humility. Ang prerequisite ng tunay na pag-ibig ay ang kababaang loob. Walang tunay na pag-ibig kung walang tunay na pagpapakumbabang gaya ng kay Kristo. Therefore, mga kapatid, ang pagsusumikap natin sa pag-abot natin sa pamantayan ng pag-ibig na ito ni Kristo, ang unti-unting papatay. Kung gagawin natin ito, ito yung unti-unting papatay sa mga natitirang kasalanan ng pagkagalit natin sa isa't isa. If inutusan tayo ni Kristo na ibigin ang bawat isa gaya ng pag-ibig niya sa atin, at willingly, sa konsensya, sa ating konsensya, nilalabag natin yung sinasabi ng scriptures about what it means to love one another, parang sinasabi natin kay Kristo itong mga salitang ito, Lord, I refuse to do what you say. Maganda yung pinakita mong halimbawa, very good, Christ, ng pag-ibig sa mga tao, pero mayroon din akong sariling paraan kung paano ko iibigin ang aking mga kapatid. Hindi ikaw ang standard, Lord. Ako. Hindi ko kailangang sundin ang definition mo ng pag-ibig. May sarili akong definition. Hindi ko kailangang tularan ang paraan ng iyong pagmamahal. May sarili akong paraan ng pagmamahal. Ako ang masusunod sa kung paano ko mahalin ang aking kapatid. Lord, hindi ikaw. Mga kapatid, ito ang mga unspoken lies na sinasabi natin against Christ sa tuwing hindi natin pinagsusumikapang sundin ang kanyang paraan ng pag-ibig. Again, kaya mayroong repentance. Dahil sa pagkakataong hindi natin na pagtatagumpayang makultivate araw-araw ang pag-ibig natin sa ating kapatid, sa ating mga kasama sa bahay, we can always repent. And Christ accepts our genuine repentance. What's important is our striving to love our brothers and sisters, our household, our sons, our daughters, our husband, our wives. And so bilang tugon, let us search our hearts kung mayroon tayong pagkagalit or mayroon pa rin tayong pagkagalit. I believe mayroon tayong pagkagalit sa ating puso. Unmortified. Hindi natin dapat ito minamaliit. At the same time, hindi rin naman tayo optimistic doon. Dahil alam natin, again, the light has already come in our hearts and the darkness is passing away. Pero hindi natin ito dapat minamaliit sapagkat para kay Juan, John himself, loving our brother is a matter of life and death. If you don't love your brother, you are in the darkness. If you love your brother, you are in the light. No buts, no ifs. Walang exception. Walang middle ground. Walang medyo love. Walang medyo hate. It's either you are in the light or you are in the darkness. Para kay Juan, ang pag-ibig sa kapatid ay katangian ng mga lumalakad sa liwanag, katangian ng may true fellowship kay Kristo, samantalang ang galit sa kapatid ay katangian ng mga nananatili sa kadiliman. Now, what is our gospel cure for that sin of anger? The cure to the sin of anger is to magnify the gospel of forgiveness na natanggap natin dahil sa pag-ibig ni Kristo para sa atin. That's the
only way, ang gospel of forgiveness. Kung ating aalalahanin ang 7 last words si Kristo, ang unang salitang binigkas niya mula sa krus ay salita ng kapatawaran. Father, forgive them, for they do not know what they are doing. Sa madaling salita, Ama, patawarin mo ang aking mga kaaway sapagkat ang kanilang kasalanan ay bumulag sa kanila. Habang siya ay inuusig, kinukutya at ipinapako sa krus, hindi natin alam yung eksaktong senaryo doon, kung accurate ba yung nasa movie. Regardless, hindi yun yung ating pamantayan at hindi dapat nire-regulate yung ating feelings doon sa movie. The most important thing that we can grasp right now is habang si Kristo ay nakahandusay doon sa krus at ipinapako at inuusig, ang unang lumalabas sa kanyang bibig ay hindi kritisismo, hindi sumpa, hindi paghuhukom. Again, right ni Kristo na gawin yon bilang judge, bilang creator ng universe, pero hindi iyon yung unang lumabas sa kanyang bibig, kundi words of forgiveness. Hindi vengeance, hindi curse, kundi mercy and grace. Si Kristo na mismo ang may sabi sa Matthew 5:44, love your enemies and pray for those who persecute you. If Christ commands us to love our enemies, how much more our brothers? Pinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang mga kaaway. Nung hindi tayo mananampalataya, we are once enemies of Christ. And Christ loved us while we were yet or still sinners. Pinakita niya yung pagmamahal niya sa kanyang kaaway sa pamagitan ng pag-utter ng words of forgiveness noong siya ay ipinako sa krus. Now, what about us? Ito rin ba ang unang lumalabas sa ating mga bibig when a brother offends us? O baka paghihiganti ka agad ang ating nasa isip dahil feeling natin hindi natin deserve itong offense na nararanasan natin. Hindi ko sinasabing mali ang pag-seek ng justice. Mga kapatid, bagkus gaya ni Kristo, mayroong priority. Kapatawaran para sa Kanya, Kanyang mga kaaway, ang una niyang hinangad. And take note, mga kapatid, hindi naglilista ng record of wrong si Kristo. In fact, He will remember our sins no more. Ang hindi pag-alala sa kasalanan ay hindi pagiging makalilimutin. Ang hindi pag-alala sa kasalanan ay ang pagpili na hindi mo naaalalahanin ng kanyang kasalanan dahil mahal mo ang iyong kapatid. And take note, can we bear hearing Christ listing our past sins and sabihin ni Kristo, Jordan, ganito, Jordan, ito yung, Jordan, simula pagkabata mo, kaya nating sikmurain yun. And so, if we are going to imitate Christ, therefore, ganun din ang ating gawin. Once sin is forgiven, or once we choose to forgive sins, the sins of our brother, we choose to absorb the damage and then forget it as if it did not happen at all. At tanggapin yon. At huwag na natin gamitin itong pagkakamali na ito sa iba. Sa iba pa niyang mga kasalanan na makukumit in the future. Therefore, hindi talaga ito katanggap-tanggap, itong paglilista or keeping records of wrong. How dare we, mere creatures formed from the dirt, sharing the same sinful nature as Adam, yet having been forgiven, keep a record of wrongs and refuse to cultivate a heart willing to forgive. Again, how dare we? At yung heart na hindi willing mag-forgive, ito ay
uh, para siyang spiritual suicide. Sabi ni Warren Wiersbe, when we harbor an unforgiving, unloving spirit, we harm ourselves the most. Tayo yung hindi nakakatulog sa gabi, tayo yung hindi nakakakain ng maayos, tayo yung hindi nakakakilos ng maayos, tayo yung uncomfortable, tayo yung hindi makapagtrabaho ng maayos. Bakit? Kasi hindi tayo malaya. Tayo din yung magsasuffer. Kaya kung forgiveness rin ang una nating hinahangad sa ating kapatid na nagkasala sa atin, hindi galit ang una nating reaction, kundi pag-unawa. Kaya mga kapatid, sabay-sabay tayo, simula ngayon, mangako nawa tayo sa ating Diyos. At ipanalangin natin na mas uunahin na natin maging handang magpatawad sa ating kapatid na nakaka-offend sa atin kaysa sa makaramdam ng galit sa kanila. Only sa ganitong attitude, true unity can be achieved sa loob ng iglesia. Without this, magulo ang iglesia. Kung walang pagpapatawad sa isa't isa, wala tayong palalampasin na mga errors, walang unity sa iglesia. Anyone can do that. Any one of us can do that. May makita akong pagkakamali sa inyo? Okay. Sabihin ko sa inyo. And so ito ang perpektong halimbawa na pinakita ni Kristo sa atin. Sa makatuwid, ito ay ating tularan. Self-denial is basic sa Christian life. Sabi ni Kristo, again, if anyone would wish to come after me, let him deny himself. Take up his cross and follow me. Nalalagpasan lang po natin ito sa ating mga Biblia. Pero handa kaya tayong i-take itong challenge na ito. Take up your cross and follow Christ. Maging handang pasanin ang ating krus. At sa isang diwa, maipako ang ating pride, maging ang ating karapatan at pribilehiyo alang-alang sa ating kapatid upang siya ay ating ma-win back kung tayo ay mayroong alitan sa kanila. Ito ang uri ng pag-ibig na ipinakita ni Kristo sa atin. Isang pag-ibig na handang magpakumbaba, magsakripisyo at magdusa para sa ikabubuti ng iba. We believe, mga kapatid, no, this is doable. Hindi ito imposible. Para saan pat kinumand ito ni John kung hindi naman pala ito doable. Nagiging doable lamang ito, of course, hindi sa ating mga sarili. Ito ay doable because of the Holy Spirit na nagsusustain sa atin. Yung Holy Spirit na nagsustain kay Kristo hanggang sa kamatayan is the same Holy Spirit na magsusustain sa atin hanggang sa kamatayan ng ating pride and selfishness. Kaya bilang challenge sa atin, tayo ay mag-cultivate ng humility. Palagi nating binabanggit itong salitang humility. Ano ito? Kababaang loob. Tagalog yun ng humility. Well, ano yung kababaang loob? Sa book ni Andrew Murray, define niya ito into sense of nothingness. Ang humility ay sense of nothingness. Ito ay malalim na pagkilala na hiwalay sa biyaya ng Diyos. We are nothing and we have nothing. Ang bawat kakayahan, bawat tagumpay, bawat gift, bawat right, bawat pribilehiyo, maging ang ating susunod na hininga ngayon habang nakaupo tayo dyan, maging ang ating susunod na hininga ay kaloob lamang ng Diyos. At ito mismo ang isinabuhay ni Jesucristo noong siya ay nagkatawang tao. Christ entered into the state of self-nothingness or state of nothingness. Ang kanyang pagpapakumbaba ay naging daan patungo sa kamatayan sa krus. Kaya naman siya ay lubos na itinaas ng Diyos. At ito ay nag-culminate sa kanyang resurrection.
He was publicly vindicated as the resurrected King. Lahat ng otoridad ay nasa Kanya, kaya lahat ay luluhod sa Kanya. At dahil dito, tayo bilang mga partakers ng tagumpay ni Kristo, kung nais nating sundan ang halimbawa ni Kristo, dapat din nating tahakin ang landas ng self-nothingness or sense of nothingness na ito. And so, hindi natin sisikapin maging mas mataas sa ating kapatid, bagkus sisikapin nating maging mas mababa sa kanila kung nais nating mahalin ng totoo ang ating kapatid. Magsimula tayo sa pag-exercise ng self-denial at sense of nothingness. Sa pamamagitan lamang nito, natin tunay na maiibig ang ating mga kapatid. At sa pag-ibig na ito yung ebidensya na tayo nga ay tunay na mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kapatid, ano ang sinasabi ni John? Kung tayo ay mga mananampalataya na, ang kautusan ay hindi mabigat sa atin. Paano hindi ito nagiging mabigat? Kasi ginagawa natin ito ng mayroong pag-ibig. Unang-una sa Diyos, pangalawa sa ating mga kapatid. Kung totoo na may pag-ibig tayo sa Diyos, itong kautusan na ito, na ibigin ng ating kapwa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa atin, hindi ito kailanman magiging mabigat. Again, cultivate natin ang fruit of the Spirit na forgiving heart. Tayo po ay manalangin.